Sir, baka may gusto ko mag-shoutout sa mga kilala natin. Mga shooter, palagi tayo sa isip natin, safety. Ayun. Maraming salamat po. Thank you very much po sa pagpapa-unlock po ng ating vlog interview. Oh, babalikan kita. Shoutout, sir. Shoutout. Hey. Hindi na lang. Benny the Great. Bili na kayong Yema. Bili na kayo Yema. Shoutout. Baka may gusto ko shoutout. Sa pamilya ko dyan. Plaridel. Tagalog. Shoutout. Taga saan, sir? Ma'am, taga saan? Yung pamilya. Saan? Palawan. Ayun guys, kasama natin yung isang MO natin dito sa palaro dito sa Bacolod Megadike. Sir, pakilala ka naman sa ating mga viewers. Robin. Sa ano bang sabihin mo naman sir yung full name mo? I'm Robin Nueño. Taga saan po sila? Plaridel, Bulacan. Oo. Sir, ilang years ka na pong MO? Ano pong tawag dun sa MO? Match officer? Match officer. Ilang taong ka na pong MO sa pag-serve sa ating Pismok? Ha? 5 years. Ang tagal na, oo. Pag-share naman sa ating mga viewers kung ano yung experience mo bilang isang MO sa ano natin, sa pag-serve natin sa Pismok. Mas maganda po yung experience. Masarap. Enjoy naman sir. Ayan, marami ka nakikilalang mga shooter, no? Marami lahat. Lalo nakikita ka. Ayan. Shoutout sir, shoutout. Baka may gusto kang batingin. Nabati ko. Pumilya ko rin. Yung mga dating asawa mo. Wala ko. Asawa ko. Si Carla Lazaro. Ayan po guys, kasama po ulit natin yung isang lady MO naman natin. Pakilala naman po sila sa ating mga viewers, ma'am. Ay, ako po si Carla Lazaro. Tiga Plaridel. Oo. 3 years na po ako sa pag-match officer. Oo. And mga karanasan ko talagang nakakatakot. Lakas loob talaga. Lakas loob. Oo. So, maliban po ma'am sa MO, ano pa yung mga ibang officer natin dito sa ating Pismok? Matchmaster po. Si Sir po. Bobby Brendia. Ayan. Kasi ang content po natin ma'am may difference between the PPSA and Pismok, kaya ako po tinatanong. Ayan. In additional ma'am, information. Sa lahat po ng gustong bumarel, punta lang po kayo dito sa Gabby Clark. Ayan. Salamat po ma'am. Salamat po. Yan po guys, magandang araw po muli sa ating lahat. And another vlog po tayo and for today's video guys. So atin naman po nga alamin
kung ano po yung pagkaiba ng Fishmock sa PPSA. Kasi ngayon guys, may lalaroan po ako sa Bacolod Mega Dive firing range dito po sa may Bacolor, sa Pampanga. Fishmock po siya. So yung palaro po nila, level 1 po siya pero 7 stages. So 7 stages, compose po siya ng minimum of 150 round. Ayan, so dito po sa ating laro, so titignan po natin yung mga pagkaiba. Unahin natin, alamin. So dito sa ating bansa, may dalawang nagpapalaro ng mga sanction match. Yan po yung ating PPSA at yung ating Fishmock. So PPSA means for Philippine Practical Shooting Association at yung ating Fishmock naman ay Philippine Shooters Match Officers Confederation. Ayan, so tingnan po natin kung ano po yung pagkaiba nila in terms doon sa kanilang mga division. At of course yung setup, kasi tayong mga shooter gusto nating explore kung ano yung mga different setup ng course of fire. So dito titingnan natin yung course of fire nila, kung paano po sila mag-setup. At the same time titingnan natin kung ano yung mga materials po na ginagamit nila, kasi magkaiba po yung materials na ginagamit ng Fishmock at materials na ginagamit ng PPSA. Hindi po sila pwedeng magkopyahan. May ano po kasi yan, may tinatawag po silang rule book. Yung rule book nila kanya-kanya, hindi pwedeng maggayahan. So pero may mga may mga instances naman na magkaparehas sila. So unang-una yung setup, tingnan natin yung materials. Ano yung materials yung binabanggit ko? Yan yung target board, yung plate. Ayan, so titignan natin kung ano yung target board na ginagamit ng Fishmock, ano yung plate na ginagamit ng Fishmock, at i-compare natin sa ating PPSA. Then yung pangalawa, yung division. Ayan, magkaiba po talaga sila ng division. Tingnan natin, explore natin yung mga different division na mayroon ng ating Fishmock. So usually yung let's say ako sa PPSA standard division ako. So mayroon naman na standard sa Fishmock pero iba po yung pangalan niya. So atin po titignan. Okay, so yung yung kanilang range officer. So sa PPSA ang tawag po natin doon ay RO. Yan po yung range officer. So dito po sa Fishmock may tinatawag po sa kanila yung MO naman. So match officer. Then expand natin kung ano yung mga different officers na mayroon po sila. Kasi ano po yan, hindi lang po RO, hindi lang po MO. Tingnan natin, may mga, let's say dun sa ating PPSA, may tinatawag tayong range master. So i-discuss po natin isa-isa yan in brief, para magkaroon lang tayo ng idea kung anong mayroon sila in terms sa mga officers. So tingnan natin sa step by step guide naman nila kung paano laruin yung ating Fishmock. Tingnan natin kung ano lang ang pagkaiba nung dalawa, kung may pagkaiba pa sila o same lang naman ang procedure na pag-register sa kanila. So dun sa ating PPSA, di ba ginawan natin ng step by step guide kung paano maglaro ng PPSA level 1 at level 3. So dito naman po, since ito po ay level 1, so more on discussion tayo sa pagkaiba, sa difference ng dalawa. Mag-aano ulit tayo, mag-alat ulit tayo ng another vlog naman para ma-discuss natin in details naman kung in terms naman sa kanilang equipment check pag sa level 3 nila. Ayan, dun sa equipment check at mag-alat ulit tayo ng another vlog ulit dun sa step by step guide kung paano naman laruin yung kanilang Fishmock level 3. Okay, so in addition, tignan na rin natin kung gaano pa kahirap yung setup nila sa level 1. I-compare natin sa PPSA level 1. Ayan, so tignan natin. Kasi I think ang Fishmock po yata guys ay mabakal po siya. Kasi based sa mga previous na laruan ko, kasi nakapaglaro na rin po ako ng Fishmock, ano po siya, much better, mas marami po siyang plate na sinesetup compare po sa ating PPSA. Pero ewan ko lang po ngayon kung nagbago na po sila, kasi huling laro ko po ng Fishmock 2 to 3 years ago, masyado nang matagal. Ayan, so tingnan po natin dito sa ating puputukan kung gaano po kahirap yung layout ng kanilang setup. Okay, so since itong pupuntahan natin na firing range, yung Bacolod Mega Dive dito sa San Fernando, Pampanga, Bacolor, Pampanga rather, ay na-explore na po natin, nagawa na po natin ng exploration of firing range before. So hindi na po tayo mag-explore sa kanilang firing range. So more on na lang tayo, more on details na lang tayo na alamin yung pagkaiba po ng ating Fishmock at PPSA. Ayan, so stay tuned po kayo guys. Kita-kita po tayo sa Bacolod Mega Dive firing range. Guys, dito lang kami. So kaya siya tinawag na Mega Dive kasi nasa baba siya ng nasa baba talaga siya ng dive. Ayan, nasa baba siya ng DK itong firing range na to.
shop. Pwede na rin pala magpa-repair ng ating baril dito. Ayan, so Bacolod, Megadike, firing range. Ayan, bababa tayo. Medyo malalim yung ating bababahan dito. Sa baba siya mismo ng Megadike, ng Dike. Ito yung mga dinaanan dati ng ano guys, mga lahar. Kaya ano to, maalikabok. Kailangan parati kang maglilinis ng ano dito, magazine. Para maiwasan natin na mag-jam. Okay guys, nakadating na tayo dito sa Bacolod Megadike firing range. So ang procedure po natin dito sa ating Pismok, so same lang naman, same process lang naman sila sa paglalaro natin sa ating PPSA level 1. So pagdating natin sa firing range, so step 1 po natin ay gear up po muna tayo. Then after po natin mag-gear up, po-proceed po tayo sa registration area. Okay, so once na naka-gear up na po tayo, so proceed na po tayo sa ating registration area. So normal process, so mag-fill up po tayo ng ating registration form. So since ito po ay level 1, same as PPSA na wala pong equipment check. Ayan, so fill up po tayo ng registration form. Mamaya po i-discuss po natin in details kung ano po yung mga division naman dito sa ating Pismok. So in terms of payment naman dito sa ating Pismok, kung magkano yung ating registration fee, so halos hindi naman sila nagkakalayo ng level 1 ng ating PPSA. So dito po medyo mas mahal lang konti kasi meron na po siyang freelance. Pero let's say wala po siyang included na lunch. So hindi po magkakalayo yung registration rate ng ating PPSA dito sa level 1 din ng Pismok. Okay guys, so once done na po tayo sa ating registration area, so normal process. So step 3 natin na po-proceed tayo sa ating safety area para naman ni-holster yung ating barrel. At the same time, doon na rin tayo mag-warm up, dry fire. Okay, so once done na po tayo sa ating safety area, nakapag-holster na po tayo ng barrel. So ang susunod po na gagawin naman natin ay loading of ammo. So same as PPSA. So anywhere naman na pwede kang mag-load ng ammo except dun sa ating safety area dahil nga bawal yung ating live ammo doon. At bawal din po syempre yung during on deck ka na saka ka lang maglalagay ng ammo mo. So yan po, loading of ammo po tayo, step number 4. Okay, so once na naka-load na tayo ng ating ammo sa ating magazine, so ang susunod po natin gagawin ay ganun din, mag-submit po tayo ng ating shooter's card dun sa bay kung saan po tayo puputok. Okay, so once nakapag-submit na tayo ng ating shooter's card, so ang susunod po natin gagawin ay shooter's briefing naman. Ayan, so same lang po sa ating PPSA na kung ano po yung guide na ginagawa natin pagka tayo po ay naglalaro sa ating level 1. Okay, so once na nakapag-shooter's briefing na tayo, natapos na tayo sa shooter's briefing, so ang gagawin naman nating susunod ay yung ating course of fire review. So pag nakapag-review na po tayo ng ating course of fire, so ang susunod naman po natin gawin ay on fire na po tayo, on deck na po tayo. Okay guys, bago natin ipakita sa yung ating mga laro per division, i-discuss muna natin itong ating match division. So yung pagkaiba po ng match division ng ating Pismok at PPSA. Dito po sa match division ng PPSA, so nagawan ko na po yung ng vlog yung mga division, let's say yung ating standard division. So dito po sa standard division, so nagbigay po ako ng mga sample na baril na pwedeng gamitin sa standard division. So standard division, yung ating production, ayan, mayroon na po tayong vlog niyan, yung classic division at yung ating open division. Lahat ng mga nabanggit kong division na nagawa na po natin ng vlog, nagbigay po tayo doon ng mga sample na baril na pwede pong napasok po doon sa division na yon. So dito sa PPSA, ang hindi ko na lang po nagawa ng vlog ay itong ating rifle, itong ating PCC na optic at yung ating PCC iron, yung MR na open at yung ating standard. Sa handgun naman yung ating production optic saka revolver. Yan po yung wala pa tayong vlog. So soon gagawin po natin yan, kukumpletuhin po natin. At the same time, ganun din po dito sa ating Pismok. So itong match division na to, since bago po natin i-vlog yung ating Pismok, so itong mga division po na ito dito sa ating Pismok, gagawin din po natin ng vlog yan.
isa-isa. So para ma-discuss po natin in details, makapagbigay po tayo ng example na barel na pasok po dun sa division na ito. So magbibigay tayo ng sample na barel, ano yung kailangan, ano yung caliber na kailangan. Ayan. So ipapakita po natin isa-isa para sa ganun maliwanagan tayo kung anong kung may barel tayo at saang division ito belong dito sa ating Pismok na match division. So for now guys, more on discussion tayo kung ano yung pagkaiba lang ng ating Pismok match division at yung ating PPSA. Ayan, so let's start. I-discuss po natin. So dito sa ating Pismok match division, makikita nyo po yung ating rifle. So ang Pismok po na rifle ay mayroon po siyang sa 9mm, mayroon po siyang tatlong division. Yung ating PCC Limited, PCC Micro Conversion Kit at yung ating PCC Unlimited. I-compare nyo po dito sa ating PPSA match division, yung kanyang rifle na PCC ay meron lang po siyang dalawa. So yung PCC Limited dito sa Pismok, ang katumbas po niyan ay yung ating PCC Iron naman sa PPSA. So yung Unlimited naman, yung PCC Unlimited naman ng Pismok, ang katumbas po ng PPSA ay yung ating PCC Optic. Ayan, so ang wala po dito sa ating PPSA yung Micro Conversion Kit. Ayan yung sinasabi ko na mas maganda po, may sample po tayo. So hindi ko lang po inalo dito para hindi po tayo maguluhan. Mas maganda kung isa-isahin po natin gawan ng vlog para sa ganun mas maliwanag at ma-discuss po natin in details. So proceed po tayo sa rifle ng PRR ng Pismok. So yung PRR means for practical rimfire rifle, meron po siyang unlimited saka limited. So ang ating PPSA meron din po siyang dalawa na hindi po PRR ang tawag sa kanya, MR. So, wherein yung ating mini rifle. So iba lang po yung pangalan niya, yung MR Open at yung MR Standard. Yung katumbas po ng MR Limited, yun po yung PRR Limited. Ang katumbas niya po sa PPSA ay MR Standard. Yung PRR Unlimited ay katumbas po ng makatumbas niya sa PPSA ay MR Open. Ayan, so proceed po tayo sa handgun. So sa Pismok match division ng handgun, mayroon po siyang carry optics at carry optic light. So kung i-compare po natin sa ating PPSA, mayroon lang po tayong isa, wherein yung ating production optics. Yung production optic lights, obsolete na po yun, tinanggal na po. So magkaiba po sila ng pangalan. Kung makikita nyo po dito sa ating Pismok, ang tawag po sa kanya ay carry optic. Ayan, saka yung ating carry optics light, wherein dito sa ating PPSA naman ay production optics ang tawag sa kanya. So proceed tayo sa single stock. Ayan, dito sa ating Pismok, mayroon tayong Classic 45, Limited 10 at yung ating single stock. Kung i-compare po natin sa ating PPSA, mayroon lang po siyang isang division, so Classic. So nandun na po sa lahat. So panoorin nyo po yung ating vlog guys dito sa PPSA Classic. Ayan, nag-discuss po tayo kung ano yung mga Classic na pwedeng gamitin. 9mm, 40 at 45 na lang po, hindi natin na-discuss. So dito po sa may Pismok, ayan, so yung Classic, sineperate nila, sinegregate nila. So tatlo yung kanyang division. Yan po yung Classic 45, Limited 10 saka yung single stock. Okay, so proceed tayo sa double action striker fired. Ayan, dito sa ating PPSA, ang tawag sa kanya ay production division. Ayan, so magkaiba ulit sila ng pangalan. So proceed tayo sa ating standard. So yung standard dito sa ating PPSA sa Pismok ay stock high cap. Ayan, so mayroon din po silang isang kasi nung una nakakita ko kay Mitrillo nito, yung sabi ko standard, bakit standard nilagyan niya ng optic? Yun pala dito sa Pismok, meron palang division na stock high cap na optics. Ayan, so yung ating barrel na standard na ginagamit sa PPSA, pwede rin pala lagyan ng optic yun at pwedeng ipasok dito sa ating Pismok. Ayan, din yung ating revolver. So revolver, same name lang naman sila. So ito po yung panghuli natin dito sa ating Pismok, yung unlimited division, wherein sa ating PPSA ay yung ating open division. Ayan po guys, so antayin nyo lang po yung ating mga vlog na gagawin sa mga bawat caliber na ito para ma-discuss po natin. Bawat caliber, bawat division. Ayan, para ma-discuss po natin in details. Okay, proceed naman tayo sa ating mga target boards. Ayan, kung makikita nyo po, may pagkaiba na po sila. So unang tingin pa lang natin na alam na natin na hindi sila parehas ng target board. Sa PPSA, ito yung ating whole board. Ayan, so kung makikita nyo po yung ating whole board, ang scoring po natin dito, refer po kayo sa bandang baba, yung scoring natin, meron tayong tinatawag na major, saka yung ating minor. So kung i-compare po natin yan guys sa Pismok, yung major nila, ang tawag po nila doon is full load. Yung minor naman, ang tawag nila doon is minimum load. Ayan, so dito sa ating PPSA, meron tayong Alpha, Charlie, saka Delta. Ayan, so yung
yung Pismok naman, mayroon ang tawag sa kanya is Alpha, Bravo, saka Charlie. So, proceed tayo sa scoring. So, yung ating PPSA na major load, major scoring rather. So, ang Alpha natin, mayroon tayong 5 points. Yung Charlie natin, mayroon tayong 4 points. At yung ating Delta, mayroon tayong 2 points. So, ang minor scoring natin dito sa PPSA, mayroon tayong 5 points sa Alpha, 3 points sa Charlie, at 1 point sa Delta. So, dito sa ating Pismok naman, yung ating full load na tinatawag, yung Alpha niya is 5 points, yung Bravo is 4 points, at yung kanyang Charlie is 2 points. So, pag minimum load naman siya, ang Alpha niya is 5 points, ang Bravo is 3 points, at yung kanyang Charlie ay 1 point. Okay, sa Pismok natin, so mayroon siyang 4 na klase. So, ganun din po yung ating PPSA. Mayroon tayong 3 klase na target board. Yung whole board, yung ating mini board, at yung half board. Dito naman sa Pismok, mayroon siyang ang tawag sa kanya, yung Pismok standard, yun yung whole board niya sa small, extra small, and teeny, weeny. Yun yung pinakamalit nilang target board. Wherein dito sa ating PPSA, yung pinakamalit natin target board ay yung ating half board. Ito yung ating PPSA na tinatawag na half board. So, makikita nyo po, ganun din yung scoring niya. Wala namang pagkakaiba sa scoring niyan. Half board, mini board, whole board, pare-pares lang po yung scoring niyan sa PPSA. Ganun din po sa ating Pismok. Okay guys, proceed naman tayo sa ating mga target plates. So, sa ating PPSA, mayroon tayong big popper at mini popper. So, ang Pismok po, mayroon din po siyang big popper at mini popper. Pero kung titingnan nyo po yung sukat niya, mas malaki po yung sukat ng Pismok sa PPSA. Yan, makikita nyo naman yung mga centimeter sa diameter. So, ang round plate, so yung round plate po ng Pismok sa PPSA ay same lang naman. Ito, yung isang pagkaiba din, yung bowling pin. Ayan, so yung PPSA, sa tagal ko na naglalaro ng PPSA, wala pong bowling pin na naputukan ko sa PPSA. So ito po, nung naglaro po ako ng level 3 sa Pismok, karamihan po ng plate nila ay bowling pin. Mahirap po patamaan yan, maliit. Okay, so proceed tayo dito sa ito yung malaking pagkakaiba, yung nabanggit ko po sa inyo kanina na mas mabakal po ang Pismok sa PPSA. Wherein totoo naman yon. Pero sabi po nung na-interview ko na si Sir Med Suitos ay depende na lang daw po, discretion na lang daw po ng nagpapalaro kung gaano niya kahirap i-set up yung course of fire ng Pismok. So discretion pa rin po nung nagpapalaro. Pero kung matitignan nyo po talaga, ang big difference po talaga ng Pismok, ayan, katulad dito, yung round plate, sabi ko nga, parehas lang sila. Yung popper, same lang naman, mas malaki lang konti yung ating Pismok. Pero ito yung malaking big difference nila sa plate. Yung Pismok, yung kanina, sabi ko, ay gumagamit sila ng bowling pin. So dito po, may gumagamit ulit sila ng Texas Star. Ayan, and variant. Ayan, kung makikita nyo, yung Star ay maliit, ganun din, yung variant. Saka ang Pismok po guys, lalo na sa level 3, mahilig po silang mag-setup ng yung mga Star, yung paikot. So minsan nga, may nalawan ako sa level 3, magkabilaan po yan, yung Star na yan. So mayroon din po sa likod. So pareha silang umiikot. Ayan, so dito naman sa PPSA, mayroon silang square plate naman. So yung square plate, iba po yung laki ng for handgun at siyempre mas maliit po pagka rifle. Yung PCC, shotgun, mas maliit po yung square plate na gagamitin po nila. Ayan, so yan ang makikita nating big difference ng PPSA sa Pismok. Yung Pismok, mas marami siyang ginagamit na different plate so kanilang setup. Pero ano na, yun nga po, discretion na po doon nagpapalaro kung gusto niyang pahirapan yung ating course of fire. Okay guys, ito pa yung malaking pagkaiba ng ating PPSA sa Pismok, yung ating chrono. So sabi ko, gagawa tayo ng additional vlog naman kung paano laruin yung level 3 kasi ang level 3 ay mandatory po yung chrono. So nagawa na po natin sa PPSA yung guide kung paano maglaro ng level 3 nila. So susunod naman po natin gawin yung ating Pismok. Ayan, gagawa tayo ng guide din kung paano maglaro yung ating Pismok at papakita natin yung chrono doon. So for now, ito po yung difference ng chrono ng ating PPSA sa Pismok. Yung PPSA po, ang major load po natin ay 170 power factor. Yung ating minor load naman ay 125 power factor. So yung ating Pismok naman, yun nga po, yung binanggit ko kanina, ang major load nila, ang tawag po sa kanila ay full load. Ang power factor po ng kanyang full load ay 165 at same lang naman po sila sa minimum load na or minor load. Minimum load, ang tawag po sa Pismok, 125 ang power factor natin. Ayan. In addition po guys, yung regarding dito sa mga power factor, may nagawa na po tayong vlog. Ayan, sa for PPSA yon kasi yung major load na ginagawa natin is 170 to 70 power factor. So panoorin nyo po yun na magkakaroon kayo ng idea kung nakuha nyo na po, napanood nyo na po
yun, kahit PPSA siya, magkakaroon kayo ng idea naman kung paano naman na timplahin yung inyong bala para naman sa fish smoke na 165. Ayan guys, kasama po natin ngayon si Sir Med Switos. Siya po yung kalukuyan na ano pong posisyon niya, sir? EED. Emo, ayan. Sir, since ang vlog po natin, ano po yung pagkaiba ng PPSA sa fish smoke? So, pag-dispose naman po na, sa atin, sir, kung ano po yung pagkaiba nito. So, ang pagkakaiba lang doon, number 1 yung command. Opo. So, sa fish smoke, make ready. Then, ginagamit yung terms sa condition 1, 2, 3, 3. Opo. Then, yung sa PPC naman, is do the make ready. Tapos, hindi ginagamit yung talagang condition 1, 2, 3. Okay po. Oo. Diyan yung chamber loaded, chamber empty. So, pag hindi binanggit yung condition ng tagan, automatic default is loaded. Okay po. Oo. And yung terms, katulad ng sa division, Opo. halimbawa, standard sa PPSA, ito, stock high cap. Opo. Oo. So, yung mga, tapos, sa PPSA, mga division doon, standard, production, Classic. o classic, Opo. Optic. Production optic. Opo. Open. Sa revolver. Opo. So, dito naman sa Pismoke, marami. Marami po. So, yung division, single stop, yung load 8, then yung 9mm na load 10, limited 10, tapos yung caliber 45, isang division yun. Tapos mayroong aero optic light, aero optic, standard optic. So may standard optic na rin po dito sa fish smoke natin. Meron. Okay. Optic. So ano po yung standard optic, sir? Balikan ko lang po. Standard po siya, nilagyan lang po siya ng optic. Oo. So, single action yun. Okay po, single action. Nilagyan ng electronic device. Oo. Yung magiging standard optic. Opo. Then, sa PCC naman, tayo tinatawag na unlimited, limited. So, yung SBR dati, yung short barrel rifle, wala na yun. Kasi, doon sa PPSA, wala nang limitation yung barrel length. Opo. So, pinalitan. O, hindi man tinanggal yung pero yung micro. Micro, less than 8 inches barrel. Opo. So, naman, may rifles sila dito is Okay. turns. Oo. Pero yung scoring parehas lang. Parehas lang po yung scoring. Ito sa Pismoke, all considered as minor. Opo. So, regardless of or regardless lahat yung minor. Then sa PSA, is pa rin yung major minor scoring. Yun lang ang pagkakita. Sir, balikan ko po sa caliber 45 kasi sa PPSA po natin madalang po may maglaro ng caliber 45. Pag-i-discuss na pa po yung details kung ano po yung classic. Sa PPSA, classic. Caliber 40, 45, 9mm na load 10, yung 40, yung 45 na load 10. Lahat yun, iisang division. So that is classic. Okay po. Pero in terms, sa side ng Pismoke, tatlong division yun. Caliber 45, isang division. Single stock, regardless kung 40 o 9mm basta load 8. Then limited 10, more than 8 rounds, more than 10 rounds. Okay po. Tatlong klase yun. Okay po. So tatlo sa Pismoke na division, doon sa PPSA, Isang division lang po. Opo. Sir, may ibang katanungan po ako. Regarding naman sa course of fire, ano po yung mapapahin nyo? Ano po yung mas mahirap? PPSA ba o yung fish smoke natin? parehas lang. Parehas lang din po. Kasi sinabi po nila, mas mabakal daw po yung ating fish smoke. Kasi may mga bowling, ano po doon, tawag doon? Depende naman sa pagse-setup. Depende po. Hindi naman lahat ng setup ng Pismoke ay puro bakal. Puro bakal. Opo. Bakal. Sa level 3, sir. How about sa level 3? Parehas lang. Parehas lang din. Depende. Discretion na lang po ng magpapalaro. Oh. Ayan. Lagyan lahat. May bakal. Wala nang pinag-usap. Okay. Oo. So, depende. Okay.
you ready? Come boy. Hi, 1697. 1697.